Mga ka-farmer, magandang araw sa lahat. Ito uli, LM Integrated Farming nagbabalik. Kumusta ang lahat? Nga pala mga ka-farmer, hihingi lang ako ng kunting paumanhin sa lahat, kasi lalo na yung mga yung suki natin tagapagsubaybay, yung palaging humihingi sa atin ng mga idea tungkol sa pagtatanim. Nawawala tayo nung medyo mahaba-habang panahon. Hindi ko na remember kung kailan ba yung uli yung tayo, November, mga 5 buwan na yata tayo nawawala medyo nagpahinga lang. Maraming nire-receive kasi tayo ng mga katanungan, minsan di na natin mabigyan ng oras, kaya naglaylo muna tayo. Nga pala mga ka-farmer, dito tayo sa talong natin ngayon na 10 months na to. Tapos iniwan ko na nung pag umpisa nung init. Ilang buwan na ba to? Higit 1 buwan na to. Iniwan ko siya, magdadalawang buwan na iniwan ko, dahil sobra tindi talaga yung init. Ang nangyari, pumili ako kung alin yung isasalba ko, ito bang gulay or yung saging. Ang pinili ko is yung saging. Kaya ang ginawa ko dito sa talong, dahil nung kasagsagan ng init talaga, sobra talaga yung init, inatake ito ng white flies. Ang ginawa ko, iniwan ko siya, hinayaan ko, hindi ako nag-a-apply ng abono, walang insecticide, wala, lahat hanggang sa nakalbo talaga to siya. Hanggang ngayon medyo kalbo pa rin, pero 2 weeks ago napag-isipan ko na ipapa-recover ko to, kasi tinitingnan ko buhay pa yung katawan, at saka healthy pa, maliban na lang sa yung iba, ito gaya nito na namamatay either sa init. Hindi ko pa to na-check kasi hindi ko yan bubunutin, baka fungus, pero sa palagay ko parang bacterial yung cause niya, kasi wala namang tama nung pumupsi sa itaas. Possible bacterial yan, or either sa sobrang tuyo na nung lupa. Sinalba ko yung saging. Pinili ko na mas isalba ko yung saging kasi nagka-cut off na hindi na siya nagtatalbos. Ito namang talong, so dinumog siya ng white flies, hinayaan ko hanggang sa mawawala na yung essence nung mga synthetic fertilizer na ginagamit natin dito. Parang hindi na yan magiging maamoy sa kanila or mabango sa kanila, magsialisan yan. Ang nangyari tuloy, dahil may ina-applyan tayo ng fertilizer, lumipat doon sa pipino natin, lumipat sila doon, pinatay nila yung pipino, hinayaan ko rin yun, pati yung pipino hinayaan ko na. Ito namang talong nakalbo dahil sa una, white flies, pangalawa, dehydrated, wala ng tubig, wala na ring abono. So 2 weeks ago nakapag-decide ako na ipapa-recover ko tong talong, dahil buhay yung katawan, magiging productive pa ito. Buti naman, nung nasa process tayo, kasi umpisa ang ginawa ko nito, maliban sa pagpapatubig, diniligan, kasi recovered na yung saging pwede na akong lilipat dito sa gulay. Tapos ang ginamit ko nito, foliar lang muna. Hindi ko na lang muna babanggitin kung ano yung foliar, basta ang importante yung foliar na gagamitin natin is organic, wag yung synthetic na foliar. 2 beses ako nakapag-apply na nito ng foliar. Ngayon naman uulitin na naman natin. Kaya ito mga ka-farmer, may makikita na tayong mga dahon ganyan, at saka yung bunga na lumalabas makintab at saka malambot, yung mga ganito na. At saka yung mga supling nito, ang kagandahan kasi bawat supling nito magdadala na yan ng bunga. Sa ngayon
hindi pa muna ako mag-a-apply dito ng synthetic na fertilizer dyan sa lupa. Hayaan ko muna na foliar lang muna ang gagamitin, at yung foliar na yon sa sinasabi ko na is organic, hindi yung mga synthetic na mga foliar, para hindi siya dadapuin ng mga insekto, lalo na white flies at saka yung mga fruit flies, ganun. Iwas muna tayo, saka na tayo pag mag-a-apply ng ng synthetic na fertilizer pag sa palagay natin na parang nangingibabaw na yung pagpapadevelop ng organic na foliar. At saka may ibang gagawin pa tayo dito sa lupa, dyan sa puno na yan. Mag-a-apply tayo ng humic acid, i-spray lang, wag lang muna i-drenching, kasi pag mag-drenching tayo isasabay natin yan sa abono para ma-neutralize yung kondisyon ng lupa, dahil nung mga nakaraan ang daming ina-apply natin dyan na mga synthetic fertilizer, lalo na yung herbicide. Yung herbicide pa naman na ginagamit natin is glyphosate, hindi yung contact na glufosinate ammonium. Glyphosate pa naman yung ginagamit natin, so babawian natin, dahil yung lupa talaga yan ang pinaka fundamental para magiging malusog yung tanim natin. Dapat alagaan natin yan na nasa tamang kondisyon siya, kaya yan ang gagawin natin. May may available akong humic acid dyan, pero yung yung sa Sagrex, yung para kasi matigas kasi siya, hindi siya magiging soluble. Ang gagamitin natin is soluble, para i-spray na lang natin dyan sa lupa. Tapos next, pag mag-a-apply na tayo ng synthetic fertilizer, i-drench natin, ihahalo natin sa abono yung humic acid. Yun kasi ang dapat mas maganda. Bawat application natin ng humic acid is may bawat apply natin ng fertilizer na synthetic, dapat may halo siya na humic acid, para yung residual effect ng chemicals na yan na abono man-neutralize ng humic acid yung acidity niya. Kasi pag ma-acid, matataas yung acid ng lupa, kahit anong abono ilalagay mo dyan magiging useless yan. Kung napapansin nyo, patagal ng patagal, padami ng padami yung abono na nilalagay nyo sa lupa, pero yung epekto parang wala lang. So kung tutuusin, yung tanim din naman yun nangangailangan ng sobrang dami ng abono, kunti-kunti lang talaga yan. Pero ang problema dyan, yung status kasi ng lupa, nagiging maasim na, nagiging acidic. Yung dyan mga kaparmer, kung titingnan, marami na madahon na siya yan. Pero nung nakaraang linggo, wala talaga yan, kalbo na kalbo talaga yan. Hindi lang ako nakapaggawa ng content na makikita nyo sana na tapos kung titingnan nyo dito, may mga supling na yan. Ipaparecover natin para mapakinabangan pa, kaysa sa magtatanim tayo ng bago. Ito na lang muna. At saka marami pa tayong asikasuhin doon sa kabila, baka mag-aampalaya ako doon, kasi matagal-tagal na rin hindi tayo nakapag-ampalaya dito isang taon na. Last April ako nagtatanim. So ito mga kaparmer, i-update ko to kung may development, kasi sinubukan natin i-recover to using foliar only. Foliar lang yung ginagamit natin. Pag kailangan na ng abono natin, doon natin ipadaan sa ugat, saka tayo mag-a-apply. Ang natin ngayon, para hindi magiging mabango sa mga insekto, yung foliar na organic lang muna yung gagamitin natin. I-observe lang kung ano yung magiging reaction nito. Maraming sanga, maraming supling, makakaasa tayo na sana makapagbibigay ng maraming bunga. May makukuha. Nakakuha naman ako nito, ilan siguro matindad, hindi ko pa na yun kung gaano karami, ilang kilo yun, kasi
2 sako, ganun lang. Kung naaalala nyo mga ka-farmer, yung mga tagapagsubaybay talaga dito sa atin sa channel natin dati, kung nakikita nyo yung bunga niya, napakaganda. Sana makuha pa yung ano na yon. Buti naman nung inumpisahan natin pinaparecover to, inulan nung Sabado, so sinabayan yung natin, yung proseso. Napakalaking tulong ng ulan. Pero hindi pa tayo kampante, hindi tayo stable. Sana magiging stable na tong klima na ganito, pero mula nung huling ulan hindi na naulit. Okay, yun lang muna ang ating ngayon sa araw na to mga ka-farmer, pero i-update ko to palagi kasi matanda na tong talong na to tapos yung sistema na gagamitin natin pagpaparecover nito, simple lang, foliar lang, walang insecticide. Hindi ako insecticide muna mga ka-farmer. Okay, yun lang muna mga ka-farmer. Hanggang sa susunod, laging tatandaan, magsasakang may alam, maginhawa ang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat. Bye bye.